Lagablab. So this is our third day of lecture coverage of your finals exam. By the way, our topic for today is starting with the top 10 or most outstanding intelligence agencies. Okay, so alamin natin kung pang-ilan ang Pilipinas. Okay, kung pasok ba siya sa top 10 intelligence agencies. By the way, yung datos na may hahakutin pa doon, Gian? May hahakutin pa doon? Hindi ba kumain sila? Sige, mamaya na lang, no? Basta pakiugasan na lang. Okay, so sorry for interruption. Bali, as I said, lahat po kasi ng bansa, actually lahat nga ng agency For example, dito sa atin sa Pilipinas, lahat ng mga departamento o mga ahensya ng gobyerno, may mga intelligence agency yan. Di mas lalo na yung mga iba't ibang mga bansa sa buong mundo. May mga iba't ibang mga intelligence agency yan. Ngayon, huwag kayong magtataka kung halimbawa, meron kayong na-open na website, pero iba yung top 1 nila. Bakit iba yung top 1 dito sa website na to? Iba din yung top 1 na sinasabi ni Sir. Okay? Magkakaiba man yung resulta ng rankings nila, top 1 to top 10, pero kunting diferensya lang. Sila't sila din lang yun. Kumbaga, nag-aagawan lang sila ng pwesto, pero konting diferensya lang. Ganun po kagaling itong mga intelligence agency na mapag-uusapan natin ngayong gabi. So, ang top 10 dyan is the MSS or China. Sa China. Okay, so tandaan, pag sinabing intelligence agency ng China, nag-isa lang yan. MSS. Okay, that is the Ministry of State Security. Next, top 9 is the ASIS, which is the Australian Secret Intelligence Service. Okay, saan galing? Sa Australia. Next one, we have CSIS or the Canadian Security Intelligence of Canada. Next one, we have DGSE or the Directorate General for External Security. Pakitandaan nyo yung mga acronym, baka lumabas yan sa exam ninyo. Okay, next. Top 6 is the RAW or the Research and Analysis Wing of India. Next one, top 5 is the BND by the Germany. Okay, the Federal Intelligence Service or ang BND kasi ibig sabihin yan is Bundesnachrichtendienst. Okay, medyo mahirap siya i-pronounce. That's why kapag lumabas to sa exam ninyo, okay na yung Federal Intelligence Service. Basta pag tinanong what is the Intelligence Agency of Germany, that is Federal Intelligence Agency or Federal Intelligence Service or BND. Next one, top 4. 'Di ba sa ibang website top 1 ito We have the CIA or the Central Intelligence Agency of the USA. Okay, what is the difference between CIA and FBI? 'Di ba narinig niyo yung FBI, 'di ba sikat din na intelligence agency yan. Ano bang pinagkaiba ng FBI at CIA? Ito ang main difference niyan. Ang primary function ng FBI is law enforcement and counterintelligence within. Ibig sabihin, sa loob lang siya ng US. Okay, yun ang trabaho ng FBI. Law enforcement and counterintelligence within the US. Pero ang CIA kasi, or Central Intelligence Agency, ang primary function niya is foreign intelligence gathering and analysis abroad. Kumbaga, ito po yung nagkakala po ng intelligence data sa ibang bansa, sa mga iba't ibang bansa, particularly yung mga hostile countries o yung mga kalabang bansa nila. Yan ang pinagkaiba ni FBI at saka ni CIA. Basta tandaan nyo, ang scope ni FBI
ang scope ni FBI ay domestic. Ibig sabihin, dun lang siya sa loob ng bansa. Pero, si CIA naman, sa foreign countries. Okay, napakalinaw po niyan. So, ano ang counterpart ni FBI sa Pilipinas? So, ang counterpart ni FBI sa Pilipinas ay si NBI. Okay, parehas po sila ng function. Sa NBI, law enforcement din siya, pero within the Philippine archipelago. Okay, within the Philippines siya. Para siyang FBI. Si CIA naman, ang counterpart niya sa Pilipinas is si NICA or si National Intelligence Coordinating Agency. Okay, si NICA. So, top 3. Top 3 naman is from Russia, which is the SVR or the Foreign Intelligence Service. Top 2 naman is si Secret Intelligence Agency of England. Okay. Bali, dalawa kasi yan. Meron tayong tinatawag na MI5 at saka MI6. Okay, sa England or sa UK, United Kingdom, meron pong tinatawag na MI5. Si MI5, siya po yung counterpart ni FBI at saka ni NBI. Wherein, ang primary focus or area of operation ng MI5 sa England is inside the United Kingdom only. Kumbaga, domestic security siya and counter-terrorism pero within the United Kingdom lang. Pero si MI6, ito yung counterpart naman ni Central Intelligence Agency at ni National Intelligence Coordinating Agency. Wherein si MI6 is ang area of operation niya is outside the United Kingdom. Okay? So malinaw yan ha. Pag sinabing MI5, that is for security service, wherein while MI6 naman is Secret Intelligence Service. Okay, so that is top 2. And top 1 is si Mossad. Okay, si Mossad ay intelligence agency ng Israel. So yan yung top 1 na intelligence agency kapag pinag-uusapan is yung mga pinakamagagaling na intelligence agency sa buong daigdig. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo. Si NICA. Okay? Si NICA, that means National Intelligence Coordinating Agency. Yan po yung intelligence agency ng natin dito sa Pilipinas. So, ang NICA, okay, yan nga ay stands for National Intelligence Coordinating Agency. Ang trabaho po niyan is to collect, analyze, and coordinate intelligence for the Philippines government including overt, covert, and clandestine activities. Okay, so konting history natin sa NICA. It was created by Executive Order 235. Pag sinabing Executive Order, yan po yung mga batas na ipinapasa ng isang presidente. Okay? So, an executive order is a directive from a head of state, like a president, that manage the operation of the executive branch and carries the force of law within that branch. Ibig sabihin, di ba meron tayong 3 equal branch ng government? We have executive, judiciary, and yung sa Congress, executive, judiciary, and ano pa yung isa? Mental block ako. 3 equal branch. Legislative. Okay, di ba? So, si legislative, yan po yung gumagawa ng batas. Tama po ba? Si judicial, yan naman yung nag-i-interpret ng batas. Pero si executive, yan po yung nagpapatupad ng batas. So, ang head ng executive branch ay si president. Thereby,
kapag may ibinaba na executive order ang presidente, hindi na po niya kailangan dumaan ng legislative, 'di ba? Hindi po kagaya ng mga ibang mga batas, dadaan pa sa Congress, dadaan pa sa Senate, 'di ba? Dadaan pa sa lower house, dadaan pa sa upper house. Kapag executive order kasi, so long as ang apektado lang nung executive order na yun is sa executive branch, hindi na po kailangan duman doon. Okay? Automatic po 'yan, 'di ba? Kagaya ni President, sinabi niya tataasan niya yung sahod ng military and uniform personnel. 'Di ba? Basta may executive order, matic na 'yan. Hindi na niya kailangan duman sa legislative. Ganun po 'yun. Okay? Unlike yung mga legislation pass a legislature and does not need to go through the legislative process, but it is subject to judicial review and can be overturned if deemed unconstitutional. Okay? Kasi nga, hindi yun kagaya ng ibang mga batas. Pag executive order, yes, that is a law also. Pero unlike other legislation na kung saan, or mga batas na kailangan dumaan muna, pagbotohan muna sa lower house, tas pag nakapasa, dadaan sa upper house, and then tsaka pipirmahan ng presidente kung halimbawa is okay sa kanya. 'Di ba? Pero ang executive order, hindi na po siya dadaan sa legislation. Hindi na siya dadaan sa Congress. Pero pwede po siyang i-overturn ng judiciary kapag halimbawa yung executive order is unconstitutional, 'di ba? Pag sinabing unconstitutional, kapag labag po sa constitution natin or labag po dun sa 1987 Philippine Constitution po natin. Okay? So, ang NICA, it is the primary intelligence gathering and analysis arm of the Philippine government in charge of carrying out overt, covert, and clandestine intelligence programs. So, its motto is intelligence is security. So, tayo. Okay. Now we have the general activities in police intelligence. So dalawa to, 'di ba? Last discussion, ang pinag-usapan natin is military intelligence. Wherein pag sinabing long range, strategic intelligence. Pag sinabing short range or immediate in nature, ang tawag naman ay tactical intelligence. Tama? Pero ngayon, kung ang pag-uusapan natin ay police intelligence, wag po kayong ma-confuse ha. Pag police intelligence naman, pag long range in nature, strategic intelligence din ang tawag. Pero kapag short range in nature or immediate in nature, ang tawag po sa kanya ay line intelligence. Okay, so magkaiba po siya ni military intelligence. Uulitin ko, baka na-confuse kayo. Sa military intelligence, kapag long range in nature, parehas lang. Strategic intelligence ang tawag. Pero pag short range in nature, kapag military intelligence ang pinag-uusapan, ang tawag doon ay tactical intelligence, while kapag police intelligence ang pinag-uusapan, ang tawag naman doon is line intelligence. Okay, so paki-memorize na lang po itong definition niya. Okay, next one. Factor to identify in a strategic intelligence. Okay? So, ito po yung mga isinasaalang-alang kapag tayo po ay gagawa ng isang strategic intelligence. Ibig sabihin, bago tayo mag-formulate ng plano, ng policies, ito po yung mga dapat natin na tinitingnan. Una, yung tinatawag natin na sociological intelligence. So, pag sinabing sociological intelligence, it deals with the demographic, okay, demographic and psychological aspect of groups of people. Okay? So, when we say sociological, nakafocus daw siya sa demographic. Ano ba ibig sabihin ng demographic, sir? Demographic means statistical data about human populations such as age, gender, income, and race used to describe a group of area. Okay? Parang yung ginagawa nila sa census. 'Di ba? Pag may pupuntas diyan sa bahay ninyo, nagse-census sila, tinatanong nila, ilan kayong nakatira dito, ilang taon, tapos ano yung trabaho, 'di ba?
So, that is an example of demographic. Isa po yung statistical data about those or about human populations. Okay? Pag sinabi naman na psychological, matik yan. Yung may kinalaman po sa behavior po ng tao. So, number one na kinoconsider natin or factor to identify in strategic intelligence is sociological intelligence, which focus on demographic and psychological aspect of groups of people. So, napakalinaw. Number two is biographical intelligence. So, when we say biographical intelligence, it deals with individuals' personalities. 'Di ba? Personalities naman ang tinitingnan dito. Kung yung sociological, ang tinitingnan is statistical data, sa biographical intelligence naman, ang tinitingnan yung individual's personality. Okay? Wherein, it is the collection of information on individuals deemed important to an intelligence agency. Okay? So, kasama na po dyan sa tinitingnang personality ng mga individual na target natin is yung kanyang views, yung kanyang perception, yung kanyang pananaw sa buhay. Habits, ano yung mga ginagawa niya, ano yung kadalasan niyang ginagawa, ano yung mga gustong-gusto niyang ginagawa. Skills, ano yung mga kakayahan niya. Relationships, sino yung mga kamag-anak niya. And of course, personal history. Okay? So, isa yun sa pinagbabasihan para makabuo ng isang magandang plano. For example, merong kalabang bansa. Tapos, yung leader nun, yun yung laging target. Okay? Kumbaga, ibigay na natin example yung si Bin Laden. Okay? Si Bin Laden matagal na naging ano yan, 'di ba? Yung terorista po 'yan 'di ba? Napakatagal pong hinahanap po 'yan na terorista. Talagang hinanting po 'yan. Ngayon, para po magkagawa po ng isang magandang plano kung paano siya hulihin, tinignan po yung biographical intelligence niya. Okay? At ito na yun. Tinignan yung mga kamag-anak niya, kung ano yung mga kadalasan niyang ginagawa. Kumbaga, tinrace po nila. What is the individual's personality ng taong ito? Okay? So, yun yung tinatawag natin na biographical intelligence. Ang purpose po niyan is to develop a comprehensive profile of an individual to inform decisions, predicts future actions, and understand their potential impact. Third one, we have what we call Armed Force Intelligence. Okay? Armed Force Intelligence. So, it deals with the armed force of the nation. Napakalinaw, di ba? Nandiyan na yung ibig niya sabihin Armed Force Intelligence, syempre, it deals with the armed force of the nation. It includes the factors that may influence the decision of the commander. Di ba? Kapag mabilisan, kumbaga merong operation. Ito, okay, nasa operation kayo at kailangan ng intelligence para sa desisyon ng commander. Ang tawag doon combat intelligence, tama? Kapag immediate in nature. Pero pag long range in nature, ang tawag po diyan Armed Force Intelligence, because kung mapapansin nyo, pareha sila ng definition, wherein it includes the factors that may influence the decision of a commander. It is the process of collecting and analyzing information about adversary, capabilities, activities, and potential actions to support decision-making for national defense. Okay, so napakadali pong intindihin. Number 4, geographical intelligence. Okay, geographical intelligence deals with the progress of research and development as it affects the economic and military potential of a nation. So, it is an analysis of geographical information to understand how it impacts national security or other operation. Okay, so kapag sinabing geographical intelligence, nakafocus siya dun sa progress ng research.
o yung development po ng research na kung saan paano ito makakaapekto dun sa ekonomiya at saka sa military potential or military power ng isang bansa. So, yun po yung tinatawag natin na geographical intelligence. Okay, so ang line intelligence, ginagamit ito sa police intelligence. Pero kapag tactical intelligence, ginagamit naman ito sa military intelligence. Okay? Pero kung papansin nyo, parehas lang ng definition yan. This pertains to knowledge of people, weather, enemy, and terrain. So, hindi ko na kailangan pang i-explain yung puwet na yan kasi nga na-discuss ko na sa inyo last time. Diba? So, ito yung mga yan. Okay. So, terms and definition tayo. First one is yung tinatawag natin na national intelligence. So, national intelligence, it is the integrated. Pag sinabing integrated, integration, pinagsama-sama. Okay? Integrated product of intelligence. Pinagsama-samang intelligence data coming from all the governmental branches, departments concerning the broad aspect of national security. Kaya nga nagkakaroon po ng tinatawag na interagency task force, di ba? Nagkakaroon po ng mga interagency. Pag sinabing interagency, iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagsama-sama. Okay? One of the objectives kung bakit nila ginagawa yun is to integrate yung kanilang mga intelligence data para pagsama-samahin. Okay? Pag pinagsama-sama nila, makaka-develop sila ng magandang national intelligence. Okay? Next, we have what we called counterintelligence. Okay, so counterintelligence, space of intelligence covering the activity devoted in destroying the effectiveness of hostile foreign activities. So, I believe na-discuss ko na ito sa inyo last time na pag sinabing counterintelligence, dalawang bagay. Pwedeng active, pwedeng passive. 'Di ba? Para mapigilan yung effectiveness ng intelligence ng ibang bansa. Okay, for example, yung mga ginawa ng mga important personalities na na-discuss natin last night. 'Di ba? Minsan gumagawa sila ng mga disinformation campaign. Pag sinabing disinformation campaign, nagpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Nang sa ganoon, yung mga espiha galing sa mga ibang bansa na pumunta dito sa lugar natin, mali din yung impormasyon na makuha nila. Okay, so yun yung tinatawag natin na counterintelligence. It is the means to destroy the effectiveness of hostile foreign activities. Next one, we have undercover work. Okay, undercover work is an investigative process or a covert. Pag sinabing covert, patago. Okay, patago yan. Dalawa yan eh. Overt, pag sinabing overt, openly. Ibig sabihin, nakikita. Pag sinabing covert, patago. Okay, the other term for covert is clandestine. Okay? It is a covert. Okay, it is an investigative process in which disguises a pretext cover. Okay, a pretext cover and deception are used to gain the confidence of criminal suspect. Okay, pag sinabing pretext cover, it is a false reason or excuse given to conceal or para matago yung totoong purpose or true purpose ng isang tao. Okay, kumbaga, gumagawa po sila ng mga yung mga gumagawa po ng undercover work, nagdi-disguise po sila nang sa ganun maloko nila yung mga tao na nakapaligid sa kanila, 'di ba? Kaya sometimes kagaya ni si Hannibal, 'di ba? Hannibal of Rome, 'di ba? Naalala nyo kagabi may diniscuss ako si Hannibal. Si Hannibal ay isang general pero nagdi-disguise siya na pulubi. Okay, nang sa ganun, hindi siya mapansin na kalaban. Okay, anong purpose niya? Of course, para maloko niya yung mga tao sa paligid na siya ay hindi po kalaban, na siya ay isang pulubi lamang. Okay?
So, yun po yung tinatawag natin na undercover work. Meron pong disguise, meron pong pretext cover. Okay. Sa counterintelligence or CI operation, meron tayong tinatawag na HUMINT. Okay? When we say HUMINT, that means human intelligence. Okay. Wait lang. Okay. Pasensya na, medyo nagpo-pause ako kasi hindi ako nakagawa ng lesson plan. Every time na binabasa ko dito sa screen, sinasabayan ko ng pagsusearch dito sa computer to add additional meaning para mas ma-explain natin ng mas maayos. Okay? So, counterintelligence, number 1 is human. Counter-human intelligence. It seeks to overcome enemy attempts to use human sources. Diba? The word itself, human intelligence, they use human sources to collect information or to conduct sabotage and subversion, which includes counterintelligence, special operation, liaison, counter-security, and counter-intelligence screening. So, ang human kasi, it is a collection of intelligence gathered from human sources. Napakadaling intindihin, no? Through what? Through interpersonal data. It can be collected through overt methods like interviews and debriefings, or pwede naman covert methods just like espionage. Okay? This type of intelligence is crucial for understanding threats, motives, and social engineering, especially in cybersecurity, and is vital component of broader intelligence cycle. Okay, linawan lang natin ano ba pinagkaiba ng covert at saka overt. Pag sinabing covert, yan po ay patago, clandestine. Ano yan? May gagawin ka? Pagkatapos mo na. Oo, saglit lang Okay, pag overt naman, ibig sabihin openly. So that is human. Pag sinabing I meant naman, hindi kasi ako nakagawa ng lesson plan Gian eh. Wait lang saglit lang to. Ano bang gagawin mo dito, Gian? Ay, yung natawagan ko si Ma'am Karen. Papaluho. Marami ka bang gagawin? Medyo. Bigyan mo lang akong 10 minutes. Okay lang? Okay, 10 minutes lang Okay, next is I meant. Okay, pag sinabing I meant, that is imagery intelligence. It includes action taken to... Actually, pansin nyo parehas siya ng meaning paki-disregard na lang. Pag sinabing I mean, imagery intelligence, meaning, nakafocus siya sa image. Tama? Okay, image. Intelligence derived from images and visual media. Yun yung tinatawag natin na I mean, or imagery intelligence. Pag sinabing SIGINT naman, that is signal intelligence. Okay? Intelligence gathered from intercepting and analyzing signals. So, paano nga ba gumagana yung I meant, HUMINT, at saka SIGINT? Okay? Ang I meant, di ba, imagery intelligence, di ba, siya nga ay nakabase sa mga images and visual medias. Ang ginagawa nila, ina-analyze nila yung mga images from satellites, sa mga drones, aircrafts, or ground-based systems. 'Di ba? Last discussion, last night, 'di ba? Meron pong gumawa nito si Napoleon Bonaparte, 'di ba? Kung saan gumamit siya ng hot air balloon. Okay? Yung hot air balloon niya is ginamit niya para po magkaroon ng tinatawag na reconnaissance, para makita niya po yung kabuuan nung paggaganapan ng operation. So from that matter, ang ginagawa niya, ina-analyze na niya, 'di ba? Hindi man siya drone kasi wala mo namang drone nung time nila, 'di ba? Pero para siyang drone nowadays, na kung saan yun yung ginagamit to observe yung area of operation. Yun yung tinatawag natin na I mean, or imagery intelligence. Basta tandaan niyo, pag sinabing I mean, imagery intelligence, it is an intelligence derived from images and visual media.
Period. Pwede na yun. Okay? Pag sinabing human naman, or human intelligence, that is intelligence gathered from human sources. Nasabi ko na sa inyo kanina. Now, how it works? It interacting with people through interviews, interrogations, or clandestine operations. So, pwede siyang overt, pwede rin siyang covert, pwede siyang openly, or pwede siyang patago. Okay, pag openly, 'di ba? Pwede tayong mag-conduct ng interviews and interrogation. Open 'yun, nakikita na ibang tao. Pero pwede siyang patago na clandestine operations just like espionage, 'di ba? Or surveillance, pwede rin, 'di ba? So 'yun yung tinatawag natin yung human or human intelligence. Pag sinabing SIGINT naman or signal intelligence, intelligence gathered from intercepting and analyzing signals. Period. Pwede na 'yon. Now, paano ba ginagawa 'to? Intercepting communications like phone calls and electronic emissions like radar. Okay? Kumbaga, nai-intercept nila yung mga tawag coming from one place to another. Yun yung tinatawag natin na SIGINT or signal intelligence. Hindi ma'am sir, mag-deforestation.